NBI pinaasa na naman ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan nyo itong report na ito. Ewan ko kung matutuwa kayo rito. Grabe talaga. Si Vice President Sara Duterte na hindi siya makakaharap sa opisina ng National Bureau of Investigation bukas, December 11, sa personal na dahilan. Ayon sa Vice Presidente, may Thanksgiving activity ang Office of the Vice President bukas at pagkatapos nito ay kinakailangan niya ring bumalik agad sa Davao para sa libing ng kanyang tiyuhin. Una nang hindi nakasipot si VP Duterte sa paanyaya ng NBI noong November 29 ukol sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. Ayan o, nakita nyo? Yan ang balita ngayon, pero ito ay, yan ang balita kahapon, pero ito ay ngayon ang kaganapan. Na dapat ay magpunta siya sa National Bureau of Investigation. Pero yun ang dahilan. Dati nung isang araw ang lumabas na balita, ang dahilan kaya hindi siya darating, meron daw party. Ngayon ang dahilan ay meron daw siyang mahalagang lakad sa Davao, tapos makikipaglibing pa raw siya. Nakita mo? Wow! Paano NBI, Department of Justice, papayag ba kayo nito? Na yung inyong gustong imbestigahan sa mabigat na mga kaso dahil sa pagbabanta sa buhay kay Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House, ito yung mga dahilan. Malinaw yan na ayaw humarap sa inyo o hindi kayo nire-respeto. Kasi alam naman niyang mahalaga yung investigasyon pero hindi niya bigyan ng oras. Kasi ang libing hindi naman maghapon. Ang libing yan after lunch. Di sa umaga magpunta ka ng NBI. Kung may lakad ka sa Davao, di umaga magpunta ka ng NBI bago magpunta ng Davao. Ganun lang kasimple, diskarte yan. Time management lang yan, Vice President Sara Duterte, kung gusto mo. Pero kung talagang yan lang ang dahilan para hindi ka magpunta sa NBI, di bahala ng NBI at taong bayan. So sa akin pong personal na pananaw at assessment dito, ito talaga ay ayaw humarap sa mga otoridad. Parang dating sana hindi ganon. Parang kawalan ng respeto sa law enforcement agency. Kaya again, sa aking opinion, kayong mga taga-NBI at lahat ng mga otoridad na nag-iimbestiga kay Sara Duterte, gawin na ninyo ang trabaho nyo. Mag-file na kayo ng kaso. Dahil lahat ng oras ibinibigay nyo para sa kanyang karapatan, kasi due process yan, hindi kayo pinupuntahan, para saan pa yan? At least, binigay nyo ng pagkakataon. Hindi yan magiging sagabal para hindi nyo gawin ang inyong trabaho na kung meron kayong matibay na ebidensya, i-file ang kaso sa DOJ at sa Prosecutor's Office bago dalhin sa husgado. Yan na lang po ang nakikita ko dyan. Marami hong dahilan. Marami rin sanang paraan kung gusto nyo umarap. Pero malinaw naman, nung unang invitation, nagpadala pa ng mga advance party na security sa NBI, tapos hindi naman dumating. Ang dumating abogado may dalang sulat, na ang sulat nagdi-demand na ibigay ng advance ang question ng NBI at kung ano daw ang tanong ng NBI. So hindi dumating. Ito naka-schedule ngayong araw na ito, December 11. Hindi rin darating. Yung report kahapon, hindi talaga daw darating dahil may lakad at makikipaglibing. Nakita nyo? Baka sa susunod na invitation, sasabihin yan, ay hindi ako makakarating, maghuhukay ako nung aming inilibing. Naalala ko yung sinabi niya. Kanya daw huhukayan ng labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, tatapon niya sa West Philippines. Yan ang mga style. O baka yan ang maging dahilan, sandali, hindi ako makakarating sa NBI. Maghuhukay ako sa libingan ng mga bayani. Ngayon, ang dahilan na maglilibing, baka maghuhukay naman. Di ba? Ang lupit ng hamon at ng style. Okay? Ano yung masasabi diyan? Sa tama ba yung sinasabi ko, aking opinion yan? Gawin na ng mga taga-NBI at law enforcement agency na mag-file na ng kaso. Enough na yung pagkakataong ibinibigay nyo para sa kanyang panig, hindi niya hinaharap. Kasi ang pag-imbita, ang pagbibigay ng panahon sa akusado o inaakusahan o under investigation na siya'y humarap, yan ay parte ng due process. Pero ibinigay yung pagkakataon, iniindyan kayo, inibigay yung pagkakataon, ang daming dahilan, so ayaw kayong harapin. Malinaw yan. NBI, gumalaw na kayo. I-file nyo ang inyong kaso kung kami sapat na ebidensya, then sa prosecutor's office na magkita o kaya sa korte pag dumating doon ang usapin. Malinaw po na pang-iinsulto ito or hindi pagrespeto sa inyo. Kaya bilis-bilisan nyo. Only in the Philippines. Sa ibang mga bansa, ang law enforcement agency hindi pwedeng diktahan.
Kung ano ang gusto nilang investigasyon, kahit presidente ka pa, kahit prime minister ka pa, kahit senador ka, kahit malaking tao ka, humaharap sa invitation at investigation. Dito sa atin, ang daming palusot. Feeling na siya yung ma-influensyang tao. Feeling na siya ang dapat masunod. Kahit na may violation sa tingin ng publiko dahil doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, isang napakaseryosong bantayan. Ang pagbabanta ay kriminal. Pag nagawa yan, lalo pa. Paglabag sa batas ang pagbabanta. At pag ginawa yan, mas matindi pa. Kaya dapat kasuhan na. Ano inyong masasabi? Please like, share, and subscribe dito sa aking mga channel, especially dito sa Mike Abe or MA Pinoy TV. Suportahan niyo ako para umabot na sa 100,000 kasi 98,000 subscriber na ito kahit bago pa itong channel. Tulungan niyo ako, pamasko na lang yung 2,000 pa para umabot sa 100,000 yung ating bagong channel. At dun ho sa kabila, tuloy-tuloy lang yung Mike Abe Opinions naman. Di ba? Ganun lang po. Marami hong issue na dapat pag-usapan. Pero siyempre, habang kayo nagko-comment yan, huwag kayong makalimutan, ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan, pagbibigayan pa rin. Huwag kayong gagaya doon sa pahayag ng iba na kahit na Pasko, ay hindi daw siya nagpapatawad. Kung sino yun, alam na ninyo. So, dinidingkot ang channel na ito, Kulturang Pilipino, pagmamahalan, pagbibigayan, ang diwa ng Pasko. Dito at sa buong mundo. Style ng Pilipino yan. Huwag tayo sasali doon sa mga hindi nagpapatawad. Dahil yan ay malayo sa kultura natin at diwa ng Kapaskuhan. Di ba? Yun ho ang ano. Kaya ano man ang pagsubok, yung mga biktima ng kalamidad, biktima ng kung ano man klaseng problema, ang Pasko ay sasapit pa rin. Magiging masaya pa rin kayo. Enjoy lang sa buhay. Okay? Mayroong mga pagsubok sa ating politika, sa ating gobyerno, hindi naman natin pwedeng pabayaan yan. Kailangan natin ibalita at talakayin. Pero habang tinatalakay, nakikinig kayo ng mga balita, ang mga okasyon tulad ng Pasko at papasok ng bagong taon, ipaghandaan natin. Lalo na ngayon, bigayan na daw ng mga, isang araw pa, isang linggo pa, bigayan na daw ng mga Christmas bonus, 13 month. By the way, paalaala dun po sa mga employer dito sa Pilipinas, nasa batas po ang 13 month. Malalugi kayo, kumita kayo, pero meron kayong empleyado, bigyan nyo ng 13 month. Nasa batas yan. Pag hindi nyo binigay, pwede kayong kasuhan. Ano ba ang 13 month? Ay di yung 1 month salary. Kung meron kang 10 empleyado, 20,000 ang sweldo niya isang buwan. O edi, bigyan mo tig na 20,000 kasi yun ang sinasabi ng batas. O, maglabas ka ng 200,000 pesos para mabigyan mo ng 13 month yung iyong 10 empleyado. Ganun yun eh. Di ba? Kung yung 10 lang, kung 100 ng iyong empleyado, meron kang malaking-laking bibigay. Kaya nga yung iba ang ginagawa, yung 13 month, hinahati sa gitna. Pagdating ng June or July, ibinibigay na yung kalahati ng 13 month ng mga empleyado nila. Yun ang malasakit ng diskarte ng management. Tapos pagdating ng Pasko, kalahati na lang ibibigay. Kasi ang 13 month ay isang buwang sweldo. Para hindi gaano masakit. Kasi pagka ibinigay mo ng bigla ng December, yung 13 month, ay marami kang empleyado, talagang malulungkot ka, ang laki ng perang ilalabas mo. Kung hindi kumita yung company mo, hindi naman po i-justify yan sa batas na, hindi kami kumita kaya walang 13 month. Hindi. Ang bonus, ang pwedeng walang bonus kung wala kayong income. Matino. Pero ang 13 month, under the law, may kumita o hindi ang company o employer, may obligasyon sa 13 month. Ayan, paalala lang kasi kawawa na yung mga manggagawa. Maasa dun sa, kung wala nang ang bonus, wala pang 13 month. Ang lupit naman ninyo, nasa nandiwa ng Pasko pagka gano'n, di ba? Paalala lang po, hindi nakikialam. Please like, share, and subscribe.